The second part of this video is naglabas na po ng opinion itong si Senator Marcoleta. Nagbigay na siya ng opinions patungkol dito sa surprise witness sa impeachment na si sinungaling na si Ramil Madriaga. Kung nahuli na nga nila si Saldi and then taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, heto na nga no, usap-usapan at trending ngayon itong issue patungkol sa itong si Zaldico ay nahuli na raw doon sa Prague, Czech Republic. Marami kasing kumikwestiyon nagtatanong dito kung saan talagang totoo bang nahuli. At marami ring nagsasabi na baka may negotiation na ito, no? Na baka nagpahuli lang. What do I mean? Baka sinadya na magpahuli kasi meron na raong usapan with the administration Marcos. Kasi kung mapapansin ninyo si Marcos mismo ang unang nag-announce bago ang sa tingin ko mas nag-trending yung announcement ni Bongbong Marcos. Sa tingin ko unang binalitaan si Bongbong Marcos ng taga DFA at si Marcos na mismo ang nag-announce. So, ang sa tingin ko, bakit ba talagang si Marcos ang nag-announce? Duda ako dyan na baka para sabihin ng tao, grabe si Marcos. Talagang anti-corruption si Marcos kasi in-announce niya talaga ang dati niyang kaalyado na si Zaldico na nahuli na at ikinatuwa pa raw ni BBM ito. Parang sasabihin na he is innocent, no? Kasi marami ang nagsasabi, ano ka ngayon, Bongbong Marcos? Patay ka ngayon kasi si Zaldico ay talagang magsasabi yan kung ano ang nalalaman niya. Meron rin ganyang mga usapan. So, dito sa vlog na ito, ay pakikinggan po natin itong si retired AFP General sa pagkahuli ni Zaldico. Kasi nabanggit po niya dito sa vlog na ito na wag lang nilang patayin si Zaldico. Yan, di ba? Kagabi, nag-vlog ako dito. Nung isang araw, nag-vlog ako dito na delikado po ang buhay ni Zaldico. Yan ang katotohanan. Delikado ang buhay ni Zaldico. Kasi pwede siyang gurgurin para tumahimik na lang. Mamamatay yung issue patungkol sa flood control na kung ano man ang nalalaman ni Zaldico. Delikado. Basta wag lang nilang gurgurin si Zaldico. Yan ang sabi ni retired AFP dito. Yan ang ating pakikinggan mamaya kasi mayroon po tayong mga makukuhang analysis dito. Ito pa. Pangalawang video na ipapakita ko sa inyo, the second part of this video is naglabas na po ng opinion itong si Senator Marcoleta. Nagbigay na siya ng opinions patungkol dito sa surprise witness sa impeachment na si sinungaling na si Ramil Madriaga. Totoo naman yan ang pangalawa nating pag-uusapan kasi po meron pong nababasa na kalokohan dyan sa kamera. Sabi ni Marcoleta. Mamaya, yan ang ating pag-uusapan Pero guys, bago ang lahat, like and share muna. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Malaking tulong na yan sa channel natin. Okay? Heto, panoorin natin itong si retired AFP General. Huwag lang nilang gurgurin si Zaldico. Kasi si Zaldico, marami itong nalalaman. Tingnan lang natin kung lulusot pa si BBM dito. Kung nahuli nilang talaga si Saldico, it's good for the country. I can only say that. I do not want to telegraph anything to them. Dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Saldi and then taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Saldico ma-ensure natin. Alam niyo, sa totoo lang, ang pinaka-importanting tao ngayon para sa problema natin dito sa flood control, si Zaldico. Kasi trilyon po ang hindi pa naisauli na pera. Magkano ba yung naisauli? Mga 500 million pa, di ba? Mga 500 to 600 million pa yung pera na naisauli dito sa flood control. Pero ang nawalang pera, trilyon. Trilyon. Imagine that 1 trillion. Di ba? Tapos sasabihin ng ICI, solve na ang magtatapos na po kami. Natatapos na ang ICI pero hindi pa naibalik yung pera. Di ba kalokohan? So, ito yung missing link. Si Zaldico po ang missing link. Nasa kanya po lahat ng mga impormasyon kung sino ang mga buwaya
sino ang mastermind na nilunok lahat ng pera. Sa kanyang kaya sana naman kapag nandito na si Zaldico sa Pilipinas ay i-gather mo na ang ebidensya mo, Zaldico. Matutuwa pa ang taong bayan sa iyo kapag yan ang gagawin mo. Para siguradong sigurado si Saldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita. Nag-anunsyo po ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos na nahuli na raw ng mga otoridad itong si dating Congressman Zaldico sa Czech Republic Attorney General. At sinabi po na nakikipag-ugnayan na po ang Philippine government sa Czech authorities para po maibalik sa bansa itong dating congressman. Ngayon, Zaldico ang kanila pong mahahawakan. Do you think, sir, ito na ang simula ng kalinawan sa issue ng flood control? Alam mo, kung nahuli nilang talaga si Zaldico, it's good for the country. I can only say that. I do not want to telegraph anything to them. Dun sa kanilang gagawin, dun sa kanilang action. Basta all I can say is that kung nahuli na nga nila si Saldi and then taking him back to the country, it's good for the country. Huwag lang nilang papatayin. We have to make sure also na yung seguridad ni Zaldico ma-ensure natin para sigurado si Saldi uuwi ng buo at buhay sa Pilipinas at bibigyan nila ng pagkakataon na magsalita, maglahad sa taong bayan. Maganda yan. I mean alam mo, kung ako halimbawa, nasa gobyerno, I am going to offer Saldi, gagawin kong state witness sa Saldi. Yung mga mobster, yung mga mafia sa Amerika, hindi naman yun na-penetrate ng gobyerno until nakakuha sila ng mga katulad ni Zaldico. I don't want to say anymore, but I'm telegraphing some messages to them already. So Ito credible ang kanyang mga informasyon dito. Remember, this is a retired AFP. Meron siyang mga nalalaman na mga intelligence na mga ginagawa sa mga ganitong bagay. Okay? Kaya nga ako po'y, sa totoo lang ako po'y natatakot rin dito sa pagkahuli ni Zaldico. Kasi hindi natin alam ang utak ni Zaldico, baka babaliktad na naman ito. Baka kausapin siya ng Administrasyong Marcos. Sasabihin dito na, huwag ka na lang, tumahimik ka na lang. Ibibintang natin to sa mga kalaban natin. Baka may ganun, Kasi kapag it will go 360 degrees ang mga sasabihin ni Zaldico dito, talagang magtataka ang tao. Diba? Harap-harapan ng panluloko na talaga ng administrasyon yan. That's the first na posibleng mangyari. Pangalawa, kapag si Zaldico ay maninindigan siya sa kanyang mga sinasabi na sangkot si BBM, yung asawa ni BBM, ang anak ni BBM at ang pinsan ni BBM, kung maninindigan siya, ang kanya pong sitwasyon rin is delikado. Pwede siyang gurgurin. Pwede siyang gurgurin. Kaya nga, lagi niyang binabanggit noon sa kanyang pinalabas na video na siya po ay natatakot sa kanyang seguridad. Kasi hindi po biro yan ang kanyang i-reveal. Kasi, duda ako rito, marami itong ebidensya na tinago niya. Sa kanya ito ilalabas kapag nasa korte na. Kasi for sure, itong si Zaldico, ina-advisean rin ito ng mga abogado niya. Kasi siyempre yung trabaho ng mga abogado, you will give it all para lang mapawalang sala ang iyong kliyente. The minimum is mabawasan ang kanyang kasalanan o hindi yung grabe yung kasalanan talaga. Pero ang nakakalungkot dito, ang administrasyon na siyang mag-investigate kay Zaldico, ay kasabwat. What do you mean kasabwat? Paano yan lilitisin si Zaldico when in fact, ang kanyang revelasyon, kasabwat ang kanyang dawit ang administrasyon sa kanyang sasabihin. Yun ang ibig kong sabihin. Dawit So, can we have a fair trial patungkol dito? Parang hindi. Di ba? Imagine, pagdating ni Zaldico dito, ihihiring yan dyan sa Senado. Sa Senado, yung Senate President, si Tito Soto. Sino si Tito Soto? Si Tito Soto ay kaalyado lang naman ng presidente. Si Zaldico, ang in-expose niya ang presidente. Paano magtatagumpay itong kaso na ito? Yan ang ikinatakot natin ng taong bayan.
Dalawa ang posibleng mangyari. Now, sino ang hahawak nito? Yan ang tanong. Supreme Court? Kasi kung Supreme Court, malaki ang chance na talagang mabigyan po ito ng patas na investigasyon. Pero kung sa Senado at sa Kongreso, if doon po ito ihihiring muna, alam na natin kung anong gagawin. Ang daming mga propaganda doon na pwede nilang i-twist na naman para magmukhang walang kasalanan yung binabanggit ni Zaldico, which is si BBM, ang pinsan, ang anak, ang asawa. Mabigat ito ha. Ika nga, sabi nila, the biggest scandal, the biggest heist, or the biggest robbery that happened in the Philippines. Itong flood control scandal. Wala, hindi po mabibigyan ito ng fair trial. Tapos ngayon, mas nakatutok pa sila dito kay Madriaga. Ano ba ang issue ni Madriaga? Yung impeachment complaint na 125 million? Compared to this trillion, itong didibatihan natin dito kay Zaldico, trillion po ang nawalang pera na merong mastermind na hawak nito. Tapos nakatuon sila ng pansin dito kay Madriaga. Di ba nakakagalit? Halatang halata na iniiwas itong flood control scandal, flood control issue, the biggest heist, robbery, corruption ng Pilipinas, nililihis nila dito sa issue ni Madriaga. Itong sinungaling na Madriaga na walang credible. Pinapaniwalaan nila ang isang may kasong robbery, may kasong kidnapping. Pinaniwalaan nila. Non-bailable yan. Tapos heto, isang kongresista na nagsasabi na ng totoo, itong 18 ex-marines na mga escorts at trabahante ni Zaldico, yun pa yung hindi pinaniniwalaan. Imagine that one. You compare isang kriminal, ikumpara mo yung isang kriminal sa isang kongresista at mga 18 ex-marines, ang gobyernong Marcos mas pinaniniwalaan pa yung kriminal? Doon kayo magtataka. Pag-usapan natin yung mga muna. Dahil natutuwa ako dahil iuwi nila. Sana uwi nila kasi mabuting makausap natin sa dito. Opo. Tsaka ang tanong dito, sir, yan nga, ang tanong, iimbitahan ba yan sa Blue Ribbon Committee? Di ba? Hello? Ping Lacson, hello? Nandito na po si Zaldico. Ping Lacson, hello po. Buhay ka pa ba? Ping Lacson, nahuli na si Zaldico. ang bibigyan ba nila ng pagkakataon na makaharap doon po sa Senate Blue Ribbon Committee. Na alam mo naman, ang komento ngayon ng taong bayan, hindi po sila kontento sa naging resulta, no? Although may mga partial committee report na po ang Blue Ribbon, pero hindi pa rin nasisihan ang mayorya ng mga Pilipino sa Baka nga siguro si Zaldico hindi pa makarating ng Pilipinas, nagurgur na yan. Patay tayo dyan. Oh, kasi si Zaldico po ang the biggest state witness dito sa flood control. Siya po talaga lahat-lahat. Punta po ng investigasyon sa flood. Baka nakalimutan nyo. Baka nakalimutan nyo. Anong nangyari kay Yusek Cabral? Baka nakalimutan nyo. Wala naman po kasi nakakatuwa sa investigasyon na ginagawa nila. Hindi ko investigasyon na ginagawa nila. Sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nag-imbestiga, hindi po investigasyon ang ginawa nila. Pagtatakip ang ginagawa nila. Pinagtatakpan nila yung mga may kasalanan. Hindi po yun investigation, kundi hindi ko makatch yung proper term in English pero talagang hindi naman nila talaga balak maglabas ng katotohanan, malaman ang katotohanan, kundi pagtakpan yung mga talagang hindi nila ilalabas ang katotohanan. Kasi sila yung nadadawit dito eh. Si Ping Lacson nga at itong si Senate President Tito Soto nakasakay doon sa helicopter kung saan yun rin ang ginamit na helicopter sa pagdala ng mga mali-maletang pera. Yan lang sana ang sabihin nila ipaliwanag yan ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Na tama ba ito? Na kasi nakikita doon sa video naghahatid ng maleta. So Tito Soto and Ping Lacson can testify na yung helicopter na yan, kanino yan? Di ba? Kasi nakasakay na sila dyan Okay? So nung nakita nila, siguro naman lahat ng taong bayan nakakita doon sa helicopter na hinatira ng maleta. O siguro naman makatestify si Ping Lacson at si Tito Soto kung kaninong helicopter yon, para saang helicopter yon, anong mga ginagamitan nitong helicopter na ito, sinong opisyal
ang laging gumagamit nitong helicopter na ito. Sila mismo, pwede silang mag-witness. Pero ano nangyari? Nakatakip yung bibig. Tahimik sila. Sasala. Mula sa Blue Ribbon Committee, hanggang sa ICI, hanggang sa NBI, hanggang sa Ombudsman, lahat yan wala. Wala, hindi mo maasahan. Kahit ang pulis, hindi mo maasahan. Ang sundalo lalo na, hindi mo maasahan. Kasi, naglabas ako ng video yung non-partisanship. Talagang, at saka yung censorship. Hindi makapagsalita, hindi ang mga tao. Kahit sa private, sa civilian government, meron din palang mga pinagbabawal na hindi pwedeng magsalita against the government. Totoo na yung pinag-uusapan namin ng isang araw na yan ang problema. ang Pilipinas ngayon is as if in a state of martial law. Di ba? So, anong ibig sabihin? Harap-harapang kasalanan na ginawa ng administrasyong ito, hindi pwedeng pag-usapan. Hindi pwedeng pag-usapan. Nagtataka nga ang taong bayan Bakit bigla na lang nawala ang issue sa flood control? Nagtataka ang taong bayan, bakit hanggang ngayon walang mastermind na naipatawag? Alam niyo ba kung sino ang nakulong? Si Bong Revilla Jr. Tang inang yan. Imagine that one. Sino si Bong Revilla? Rival ng mga taga Cavite. Yung tumatakbo sa Cavite. Sino ang mga taga Cavite? Mga Rimulya. Rival. Yan. Yun ang nakulong si Bong Revilla. Yan ang malaking ipinagtataka ngayon. Kawawa ang Pilipinas. Tapos sasabihin pa ng mga loyalista at mga dilawa na sana si Marcos pa rin. Mga ulul. Di ba? We're not being biased here. At tayong taong bayan, nakatingin man tayo lahat sa mga balita. Yung kay Madriaga. Paano? Kaming taong bayan. Sige. Nakinig kami kay Madriaga. Hindi kami bias na pinakinggan si Madriaga. Pero sabit si Madriaga Di ba? Anong nangyari kay Madriaga? Sa painting pa lang na sinasabi niya, na binabanggit niya, sabit na siya doon. Tapos palusot pa. Ano ang background ni Madriaga? Dati nang may robbery na mga kaso. Tapos ngayon kidnapping. Tapos ang hindi ko maintindihan, pinapaniwalaan pa ng mambabatas natin. Yun pa yung may kredibilidad. Di ba? Heto, pakinggan niyo si Marcoleta, naggumawa na po ng opinion si Marcoleta patungkol dito. Ano rin ito? Tahimik lang ito, pero hindi ito nakikialam dyan sa impeachment na yan kasi ang tutok ni Marcoleta yung sa crisis natin ngayon. Pero ayan, sa programa niya sa Ganang Mamamayan, nagsalita na. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga. Sino Yan po yun? sa Kamara ng Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi in-expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara ng Representante. Pinagkaguluhan? Pinagkaguluhan po, Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, Opo. wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na Hindi papanood. napapanood. Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na surprise witness daw po. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ito ka mo, parang surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang surprise ba yung sinabi mo? Opo. Sige. Kasi nga raw, Bakit yung surprise? Marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte. Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng mali-maleta, dapol bag ng salapi sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara Duterte. Kung surprise witness yan, Mantakin nyo mas una pa siyang inimbitahan kaysa dito sa mga 18 ex-Marines. bakit siya nilabas ngayon? Para daw po talagang maidiin, makakita ng probable cause. Kasi di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka dun sa sufficient inform. Sufficiency Una po yan. inform. Opo. Tatlo yan Sufficiency inform, Substance. sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya,
Ang pagkakalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds eh. Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata siya na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial eh. Ano ha? Para, kumbaga sa fiscal daw po, ang pagkarimang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman